Manindog ta sa pag-usab mga igsoon alang sa pagtahod sa pulong sa Dios. Atong pagabasahon in 1 Peter chapter 5 verse 2 and 3. 1 Peter chapter 5 verse 2 and 3 nagaingon siya dinha, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Not lording it over those entrusted to you, but being example to the flock. Father, in the name of Jesus, salamat kay Ginoo nining taknaa sa kabuntagon, gipasalamatan kanamo o Dios sa imong gahom, sa imong grasya, sa imong presensya, nining kabuntagon Lord, ug salamat gitagbo nimo kami sa espirituhanong pagkinahanglan sa imong makatawhan. Dili lamang material ang imong gitagbo, Lord, kundi tanan, Ginoo, imong ginatagbo. For you are a gracious God, full of mercy. Salamat kayo, Ginoo, nga ikaw ang Dios nga mag-abli sa among kasing-kasing ug magadihog sa imong alagad karong kabuntagon nga ang matagpulong nga mogawas sa imong sa baba sa imong alagad, Lord, nagagikan kini diha kanimo ug magdala kinig kalig-on kadasig sa matag usa. Salamat o Diyos, dalay gud ikaw sa walay katapusan, and all glory and honor to you alone in Jesus' name. Amen. Magalingkod tayo lalon sa presensya sa Dios mga igsuon. Hallelujah. Og this morning before I give the message of the Lord, no, ato na ning gisugdan na last month, every month naami i-appoint yun to share the goodness of God. So sa dili pa ko muwali, moadto ta sa pagpamati sa testimony ni Brother Midit ni ining taknaa sa kabuntagon. Brad Midit. Hallelujah. Palakpakan nato atong buhi nga Dios. Praise the Lord. May buntag. Salamat sa Ginoo nga gihatagan ko gigayon na maka-share sa akong kinabuhi o giunsa ko pagtawag sa Ginoo. Una, calling is not a long time process. Dili ni long time process kung kabubuton jud sa Ginoo ug mutubag kita sa tawag sa Ginoo. It was about 1995 or after, but before 2000, year 2000, I was baptized and surrendered my life to Jesus. So, inanang mga tuiga, but I have no exact date. But living in a world and navigate around the area surrounded by worldly things and happiness, old life continue. So, sa diya nga, nadawat ko sa Ginoong Jesucristo, pero padayon gyapon ko sa pagsakay, mao nga I continue to live as an old life. My first call, if I'm not wrong, ang unang tawag sa akong kinabuhi was in 1998, approximately 1998. I met a missionary in Hamburg. Nakamit ko og missionary sa Hamburg. Then, he encouraged me to go on a Bible seminar when I take a vacation. So, it means nga, nag-encourage jud siya sa akong kagalingon. But, nagtaka ko, nganong ako raman jud nga, kadaghan mo sa barko. We are about 25, but mga Pilipino, mga 17 or 15. Pero ako ra gyud ang iyang one-on-one. So, I insist na, okay, na di pa ko ready. But one time nga nagbakasyon ko, may miabot jud nga mail sa ako nga nag-invite nga pa-attenon ko seminar sa Manila, somewhere sa port area. Next, may
nitawag sa ako nga when I go back on board sa lain na sab nga barko, may mitawag sa ako sa somewhere sa West Coast inyo is mitawag ang watchman sa ako nga may nangita sa ako. So, nagtaka ko nga nung may nangita man. So, may gawas ko, o I met this guy, the same story, missionary gyapon, but nagtaka ko nga nung nakaibaw man siya na ako, nga na ako nga rin. So, nag-invite na po siya nga mauna na i-pursue nga ako yun iyang invite nga mo kuha ko og Bible study. So same story, deny gihapon ko, daghang ko mga rason nga kung napa ko sa barko. So ingon na ang akong kinabuhi. So naman ni advices I heard to attend Bible in order to enjoy my retirement. I insist nga di ko kaya na. I will only stop selling when the company required to do so. So, muna'y akong rason nila. Di ko muhunong antod nga ang kumpanya jud maoy moingon sa ako nga di ka na pwede. Beyond my expectation, I was decided to stop selling due to my air problem. So, usahay kung mutawag mo na ko nga di ko makapansin sa inyo, sorry lang, I have problem on my air. I was making a joke to myself, nagpabungol-bungol manggod, mauna nga gihatagang kog sign sa Ginoo. So, usani nga gihatag sa Ginoo tungod sa mga kuling nga nagpabungol-bungol lang ko. Nagpabungol-bungol lang. But God has a perfect plan for each and every one of us. For He has for each of us, bisan pa sa nakapata sa tiyan sa atong inahan, ang Ginoo na plano sa ato. So, I came up to my final decision to offer my remaining life to serve the Lord. But responding the call is not too easy. Dili sayon ang pag-respond sa call. You have to face complete surrender. Maunay una gyud. Muhatag ka sa imong kagalingon diha sa Ginoo. But surrendering yourself nga mag-serve ka sa Ginoo, you expect nga naay mga struggle nga mahitabo sa atong kinabuhi. Una, ang mahitabo sa atong kinabuhi nga struggle kung we have to submit ourselves is fear, kahadlok. Nanong mahadlok man ta? Sa walay kasiguruan. Wa ta kasiguro sa atong kagalingon kung kita mo lahutay bigod pag-serve sa Ginoo. So umanay una nga akong gibati nga struggle nga diha nga gidawat nako ang Ginoo. Sunod, doubt, pagduwa-duwa sa atong kaugalingon. Kay wala tay igo nga talento nga ikahatag diha sa atong pag-serve diha sa Ginoo. Mao na ikaduha, ang ikatulo pagbiya sa naandan nga kinabuhi. So kung ikaw mo surrender sa diha sa gibuhaton sa Ginoo, biyaan gid nimo ang kinabuhi nga imong gi-enjoy kaniadto. So ikatulo na. Ang ikaupat, pag-atubang o pagsupak sa uban nga imong nasinati, nga imong masinati unya. So maunay akong mga huna-huna nga maunay akong himong struggle unya kung ako mag-complete nga serve diha sa Ginoo. But thanks to God, He has a promise nga dili kita ngayon nga mahadlok o duha-duha kay iyang gihatag kanato ang iyang Espiritu Santo nga mo'y naghatag kanato og kusog. Dili kita ang ngayon mahadlok. Makita nato ni sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. So mo ni naghatag na kog kaisog yun nga nganong mahadlok man ko kung ang pulong sa Ginoo mo'y akong i-share, dili ta ngayon mabalaka. Pero unsa may process niya na nga aron kita dili
angayan mabalaka. If you hear His voice and response, your life will never be the same. So, usana ka assurance, kung kita maminaw sa calling sa Ginoo, there's assurance nga nga itong kinabuhi, dili na mabag-o. Mabag-o yun na kung kita na tinudanon lang. Many admire Jesus, few only follow Him. Kadaghanan sa tao, nakaila sa atong Ginoo, pero pipila lang ang misunod kaniya. As believers, we are not called to argue angrily. Dili ta ngayon mo argue sa isa nga naay kasuko. But we are called to defend our faith wisely. Dipindihan jud nato ang atong pagtuo. And share the gospel. My faith in Christ is built in solid evidence through Scripture. O yun ay atong timanan. Kung gusto ka nga naay solid nga pagtuo diha sa Ginoo, basaha jud ang Biblia. Kay mao kanay maghatag nato og kusog. Ang pagbasa ug pagtuon may usa nga makapalig-on sa akong pagtuo. Obedience is the key, and obeying to our spiritual leaders according to the Scriptures is of big help to our growth. Sa gid na, kung wala kay pagsunod, wala gyud ang imong pagtubo questionably. Kinahanglan kung ikaw gusto mo tubo, kinahanglan naa kay obedience jud. Kung kinsa ang atong giila nga mao'y naghatag nato og giya samtang naatas diri sa minister, kinahanglan nga ato siya nga sundon aron kita magka angkon og tubo diha sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Kauban sa akong pagtuo mao ang paggunahuna nga sa kanunay anaa ang Ginoo sa tanang circumstances nga akong giatubang. So importante yun na nga kung kita gusto mo tubo, kanunay natong huna-unaon nga kauban jud nato ang presensya sa Ginoo. Usa gyud na nga makatabang sa atong pagtubo. Not to self-reliance kay wala tay mahimo nana, but have the knowledge of the Scripture. Balikon ko kinahanglan nga magbasa gyud ta. Many answered the call. Daghan kayong mitubag sa mga tawag, but few allow Christ to shape their character. Daghan ang mitubag, pero gamay ra ang nag-allow sa Ginoo nga mabag-o sila. Nganuman tungod nga wala jud nila biyay completely ang ilang naandan nga kinabuhi. Jesus did call men merely to work for Him. Wa siya mo tawag nga mo liho ka para niya, kundili He called them to walk with Him. Mo lakaw ta kauban niya, dili kay mo trabaho ta para niya. Dako na og diferensya mga igsoon. So ultimately, these experiences show that God works all things together for good, turning moment of fear unto opportunities for His power to be displayed. So, una-una nato nga kaning tanan nga akong na-experience kabubot una sa Ginoo ug ang tanan para sa kayuhan nga ang iyang power ma-display sa akong kinabuhi. Calling is not proven gift. It is revealed by spiritual growth. Salamat kayo mga igsoon. Ginaot ko nga nakakuha mo og pagtulunan sa akong kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Brother Midit. So, testimony ni Brother Midit, mga igsoon, no? Dugay na dahil siya gitawag sa Ginoo. 90s pa. Nagpabungol-bungol man. So, sa'yo nahitabo? Nabungol yun noon. Pansalamat sa Ginoo, ingon siya, all things work together for good. So, nagsakay pa na si Brother Midit pag-abot na mo diri actually. Murag last niya pagkuhan. So, kamo din ha.
Ayaw pabungol-bungol. Amen. Ayaw po pagpabuta-buta. Kay, ito, lisod kayo mga igsoonoy. Kung naagyo kay tawag sa Dios, listen, kung naa kay tawag sa Ginoo mga igsoon, dili baya gyud nimo na kaikyasan. Right? Dili gyud na ninyo kaikyasan. So mo na nga iyahang realization mga igsoon is that he said sa iyahang katapusan niya nga we have to listen also to the servant of God. Of course, kaya ang Ginoo to naman dito, kaming mga alagad sa Dios mga igsoon may mugian ninyo. Amen. So salamat sa Ginoo. Tama-tama gyud ang testimony ni Brother Midit karong kabuntagon mga igsoon nga siya gitawag sa Dios. Imagine duha ka missionary nga nag-ingon niya pero wala siya. Unang karon gidakop siya sa Ginoo sa pamaagi sa Dios. Hallelujah. Praise the Lord. All right. So nining kabuntagon atong paguluhan mga igsoon ng minsay pit malo. Hallelujah. It is a slang word or pinabaliktad sa word malupit. Amen. Sa Tagalog mga igsoon, pit malo. Siguro mo Tagalog ruyawa mo Bisaya oy. Uyawa pod nga word pit malo. All right? So pit malo mga igsoon is a slang word of a Tagalog word malupit or pabaliktad malupit. Unsa may pulong malupit or pit malo mga igsoon? What's the meaning of that word? The meaning of that word mga igsoon is something amazing, impressive, and extraordinary. That's pit malo. Amen? Yes, it is something amazing. It is impressive and extraordinary. Mabitaw kang makakita ka og kanang naay singer mga igsoon nindot kay tingog, wow, pit malo. Sana all. Di ba? Makaingon ka anak dayo no? I remember sa anak ni Sigrid, gamay pa na si Carrie. Sulod mi sa kanang elevator ba? Naabitaw ni sulod mga igsoon nga kanang kabalo no sa nga anak no? Grabe naka-boots, kanang boots nya mubuka og short. Nya naka-jacket nga anak gani nga porma. Nya daghang kayo og mga burluloy mga igsoon. Pagsulod yun na, ni Ana si Cario. Wow, pit malo. Gingnan ni Sigrid, lingi ko tao itong tao. Hindi katawa na po siya. Kaya nga na-amaze siya. Sa purma, na-amaze kay si Carrie mga igsoon. It is something na extraordinary. Kanang dili normal. Extraordinary mga igsoon. Na-impress siya. So that's the word pit malo. So, karong kabuntagon mga igsoon, sa atong pagpamalandong nini nga pulong mga kaigsuonan, today we have to ask deeper question. What does pit malo in our church? Unsa bay atong makita sa atong simbahan mga igsoon nga makaingon ta pit malo or malupit? I praise and thank God no karong kabuntagon sa atong pagsimba diha sa Ginoo, our praise and worship is pit malo. Amen? And I do believe that this church, mga igsoon, is, now, I give you a report di ay, kay kini part sa tuang pit malo. 2024, sa whole Philippines ha, more than 300 churches man siguro ta, sa whole Philippines, Win Palumpon is number 12, 2024, number 12 in TOT. That was 2024. When it comes to giving ba, sa atong tithing, sa national. Imagine na, sa tibuok Pilipinas na, number 12 ta. Now, pangutan-an ko o ikapilata sa 2025. Number 11. Ni Sakatag o sa kaang-ang. Wala pa tamo number 1 kay namag tay daghang mga kasimbahanan mga igsoon nga danggo po sa Manila. Pero imagine naata sa probinsya. Pero karon ni Saka ta mga igsoon number 12 ta sa whole Philippines. So pit malo. Amen. Amen ba? Palakpakan na to galingon na mga igsoon.
Hallelujah. Nga naman, it's not because of us, but it is because of the goodness of God. Because our God is malupit. Amen. Nga nakamayo ang atong Ginoo mga igsoon. Mao na nga nagtuko karong kabuntagon, doon na po'y mga kaigsuunan, mga membro, mga igsoon nini nga iglesia, that the Lord will raise you up ug makaingon mi, wow, pit malo. Amen. Hallelujah. So salamat sa Ginoo mga igsoon. Let's look at that word sa ato ang iglesia. Pit malo leaders, pit malo worship team, pit malo prayer warriors, kanang-kani ang pit malo members in the church. Paano ba nato mga igsoon makabot? Kay nindot man kayo nga mga lagad tas Ginoo nga someday God makaingon sa ang Dios nato ba? Well done. Kung makabalo siguro ang Ginoo anak nga word mga igsoon, inig adto nimo sa langit, inig saka nimo sa langit, moingon ang Ginoo, wow, pit malo. Jerusalem. Diba? Diba? It's a good word mga igsoon nga makaingon ta, wow, thank you Lord. Amen. Anong mo makabilib ang Dios pa? Kanang pulong, well done, good and faithful servant. That's a pit malo nga kinabuhi. Amen. So, in the life of every members of this church, mga igsoon, this is our prayer. Nga ang matagusan ni ining iglesia, mga igsuonan, ang atong kinabuhi, pit malo. But pasabot, your life is something amazing, impressive, and extraordinary. Amen. Kuhita na imong tupad. Brad, sis, ang imong kinabuhi ba is so amazing. Ang imong kinabuhi ba impressive. Ang imong kinabuhi ba extraordinary. Amen. You are not a simple people mga igsoon. Dili ka usa ka ordinaryo nga tao nining iglesia mga igsoon. You are pit malo. Woo! Amen. Are you excited? Hallelujah. Bisag na kay dagang problema ron, dagang kang mga pagsulay, na kay dagang mga pagkinahanglan, pero in the sight of God, mga igsoon, you are pit malo. Hallelujah. You are amazing. Glory to God. Dalaygo ng atong buhing ang Diyos, mga igsoonan. Now, if that is our life, kung mao na ang atong kinabuhi, mga igsoon, something amazing, something extraordinary, kung mao na ang atong kinabuhi, now, we have to ask ourselves this morning, if someone follow you, kung dunay taong musunod nimo mga igsoon, aning tuiga, or aning nga kinabuhi, ang pangutanan nako, kay you are a pit malo man, would they grow closer to Christ because of your life? Mutubo ba sila mga igsoon nga mahimong mapaduol din na sa Dios? Kaya nga naman, ang tao, kung makakita ka sa kinabuhi sa usa ka tao, kinaiya sa usa ka tao, mga igsoon nga gitawag na tugpit malo, malupit. Di ba sometimes we have to follow them? Gusto ta mangandoy ta? Now, as Christians, as we are, nining kabuntagon mga igsoon, kung dunay magsunod, magtanaw sa atong kinabuhi, will they grow closer to Christ? Madala ba nato sa sila sa ato ang buhi nga Dios? Or, we have to ask ourselves, nining kabuntagon mga igsoon, pangutanon nato itong kagalingon, am I actively growing in discipleship or simply attending the church? Nagatubo ba ko? Try to ask yourself. Kung pila na kakatuig karon sa pagpangalagad sa Ginoo, nagtubo ba ko, Lord? Am I becoming disciple? Nahimo ba kung disipulo nimo Ginoo? Nga naman, the word disciple, mga igsoon, is followers of Jesus Christ. Amen? Gahapon sa music team, o bisan pa sa, kana sa ito nga, nag-share ko diri mga igsoonan, murag gahapon siguro sa Bible study, ang routine sa kinabuhi sa Kristohanon, when Jesus said, go to the word and preach the gospel. Di ba? Panglakaw ka mo, giwali ang mayong balita, o tudloi sila, o ang tanang musunod, tudloi sila, go to the world and preach the gospel, teach them to obey everything I have commanded you. Kung imong tanawon mga igsoon, dunay mang lakaw, dunay nagwali, after nagwali, sa ang mutuo,
musunod mahimong estudyante. Nga naman, teach them. Alright? So, ang usa ka gitudluan mga igsuon, dili pa na sa disciples, gitudluan pa lang na nimo, and then when he obey, katong gingon na, and follow everything I have commanded you. Kung musunod na sila, that's what we call disciple. Amen? So, the same routine. Ang katong na disciple, ikaw nga nagtudlo, lakaw na sad ka, katong imong gitudloan, mahimo na, kay na disciple naman siya, mulakaw na po siya na po imutudlo. That's another routine. Mao nang nagahunaw na ako mga igsoon sa akong pagpamalandong ba. This church, I'll tell you, we have a lot of room to be bigger church. Kon ang matag usa nato mga igsoon, masabtan nato ang tawag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. That you are not just saved by Christ because of His grace, but we are called by God according to the testimony of Brother Midit. Gitawag ta sa Dios, mga kaigsuonan. Amen? We are called. Ingon ang pulong sa Ginoo, many are called, but few are chosen. Daghang gitugnaw, gamay rang nang gahi. Many are called, few are chosen. Daghang gitawag, pero gamay ray napili. Pero meaning to say, kitang tanan, gitawag sa atong buhi nga Dios. So, we have to ask ourselves, mga igsoon, pangutanon natin kung galingon, sa imong pagpangalagad sa Dios, nagtubo ba ka? Are you becoming disciple? Ano man, the word disciple, followers of Christ. Amen? Nagasunod ba ta? Hello? Or, you are just simply attending church. Attendance lang, but not disciples. Matuta ni Brother Midit ganina. Sunod nga pangutana mga igsoon, ato bang gitugutan ng Dios nga iyang usbon ang atong kinabuhi aron nga mahimo kitang makatabang to lead others to Christ. Amen? Because when we allow God to shape our life, you can help to lead others to follow Christ. Kung imong tugutan nga usbon ka sa Dios, usbon ka sa Ginoo. Kung tugutan nimo ang Dios, mga igsoon, then you can lead others to Christ. Because the goal of the church, mga kaigsuonan, is not simply activity. Kung activity man lang ni mga kaigsuonan, dili kita mang dugay diri. The goal of the church is growing together towards Christ-likeness. This is the goal of the church. That's why, dahil daghang mga mensahe, maunang kami bilang alagad sa Dios, mga igsoon, padayon mi magtuon sa pulong sa Ginoo, padayon mo share sa pulong sa Ginoo, padayon mi mo alagad sa Dios, mga igsoon, by preaching the gospel, teaching the gospel to you. Nga naman, because our goal is we will become Christ-likeness. Amen? Nga mahimo tang muliwat diya sa ato ang buhi nga Dios. Dili lang ka kay naluwas. Yes, mga kaigsuonan, sigurado ko luwas na kakaron. Amen? Pero to become Christ-likeness is another thing. Amen ba? Amen? So, karong kabuntagon, this is our take-away message, mga igsoon. A church growing together towards Christ-likeness. Amen? This is our prayer for Win Palumpon. This is a church growing together towards Christ-likeness. Kitang tanan, walay ma-left behind. Kitang tanan, mga igsoon, we will grow together towards Christ-likeness. Walang iwanan. Amen? Walang iwanan. So a church where leaders and members are being transformed by the grace of Christ and are helping one another to become more like Christ. This is our prayer, that all the leaders, all the members are being transformed. Mausab ta ba? Amen? Naatay kausaban. Alright? May kausaban ang atong mga kinabuhi, mga igsoon, because of the grace of Christ. Because sa grasya, tungod sa grasya sa Ginoo,
magakausab ang atong kinabuhi. Sa dina nga mausab ta mga kaigsunan, ang atong kinabuhi tungod sa grasya sa Dios, then we can help one another. Makatabang ta sa matagusan nato mga kaigsunan to become more Christ-like. Amen? Dili kay to become more Pastor Jiro. I'm not desiring mga igsoon nga nay muliwat nako. Nag-desire ko nga nay muliwat natong manliwat ta tanan dinha kang Kristo. Amen ba? Because Christ saved us by grace. He also transformed us into His likeness. Mga igsoon, timan ini, wala lang kagiluwas ni Kristo aron kang maluwas. Matud pa ang mensahe ni Miriam niatong Bernes sa gabi, no? By the way, Friday na nga to ang hindi naman siya matawag og midweek soccer's night na to. Ang sa midweek na to, gibutan na to ang prayer na dinha sa kadang sa Miyerkules tungod kay busy magud ato mga worship team. Mao nang sa Miyerkules medyo keyboard lang, usa lang ka instrument atong gamiton. But sa Friday, that's our soccer's night. Mao nang panahon nga mangita ta sa presensya sa Dios. And her message last night, what is the tong Friday, what is the greatest gift of salvation? Unsa ba ang pinakaduko nga gasa mga igsoon sa kaluwasan? Siyempre, natural na tong tubag, forgiveness. O gina. But actually, the greatest gift of salvation is God Himself. Amen? It is God. Mao na pinakadako nga gasa mga igsoon sa ato ang kaluwasan. It is God Himself. Now, because Christ saved us by His grace, Christ also, dili lang kay giluwas ka, but He transformed us into His likeness. Can you imagine that? Dili lang kay para mo adto kag langit mga igsoon, kundi giusab ka sa Dios. Giusab ta sa Ginoo, He transformed us. The church is gibutang sa Ginoo ang iglesia mga igsoon so that people will be transformed in the church through shepherding, discipleship, fellowship, worship, and the Word of God. Kana siya tanan. That's the tool for our transformation. Because transformation, it will not happen overnight. To become Christ-like, dili na mahitabo sa usa lang ka, pamilok lang, nausab na ka, ay, pagdawat ang sa Ginoo, nausab na ko. Dili, oy. You have been saved. Yes. No question. Wala na, mangutana na mga igsoon, luwas ka na, pagdawat nimo ni Kristo, luwas na ka. Pero to become Christ-like is a process. Salvation is an event, but to become Christ-like is a process. Ginaproseso ta. Amen? Amen ba? So we have to grow together towards Christ-likeness. Now look at this. Una nga verse nga itong gibasa mga igsoon. And siya, be shepherds. Amen? Peter here is talking about the elders. Ang verse 1 na kung imong basahon, to the elders. Not leaders, actually, elders. Unsa ni mga elders? Kato pa nga magulang. Katong those who are in authority. Because if you are an elders before, you are in authority. So, ingon siya, be shepherds. Now, kisa mga elders diri. Dili lang kay leaders of the church. When we see elders, mga igsoon, ikaw amahan. Amahan. Inahan. Amen? Ikaw kamagulangan. Ikaw nga kamagulangan. You are an elder ba? Ingon si Peter, be shepherds. Wala sa ingon, pastor, be shepherds. But all elders. Amen? Ang sugo mga igsoon, be shepherds of what? Of God's flock that is under your care. Now, mangutan ako mga amahan karong kabuntagon. Who is under your care? Kinsa man ang mga under your care? Hello? Diba? Mga elders. Doon ay mga tao nga under our care. If you become Christians, ikaw amahan karon mga igsoon, you're under your care. God's flock, kanang mga tao nga nasa imong panimalay, kanang mga tao, kanang imong mga anak, imong asawa, mga igsoon, they are under your care. Be shepherds to them. Amen? Kinalan, mahimutang
Shepherd. Because this verse has an idea, mga igsoon, of pit malocare. Shepherd the flock of God. Hindi mo ka magbalantay. Amen? Amen ba? Peter commands the leaders, the elders, mga igsoon, to shepherds God's flock. Mana nga akong i-encourage gyud mo, mga amahan, mga igsuonan, no? You don't need position in the church to shepherd God's flock. Because you have already position in your family. Manang dili ko makalimot sa ako ang amahan, mga igsoon, buntag sayo pa, mamukaw na, zero, pagdungag na dito, noy mirot, bla bla bla, mata na mo, kay manimbata. Murag alinggong usahay sa atong kaning mga batan-o, no? Agniho ni mong simba. Oh, labaw na gyud ning kaning inyong generation mo lisod-lisod. Sa among generation mo mamilaing lingaw tulog raman. Ang problema among inahan, among amahan, mga igsoon, o kanang pagpapukaw na mo, tuog ra gyud. Oh, pero karon kay unsaon man di naman mga tuog ang kining generation. Lisod kay di mo kawo nang nawa matug. Amen. Lisod kayo ni mo pukaw nang wa matug. Gani, doon na isa ka sinulat, mga igsoon, about sa kanang gitawag pagpamalandong aning generation kay moingon sila lahi na gyud kuno karon nga generation, lahi na gyud kuno ang mga batan-on ani. But you know what? One Christian said, actually there's nothing wrong with this generation. Ang problema is the parents. Nga naman, because we allow them. We surrender our authority. Murag kita mismo ni dawat na. Ay, ingana na maguni nga generation, Pastor Roy, lisod na kain ni mo dalon simbahan. I think, mga igsoon, there's something wrong with us. Unya, ang Biblia nagingon, be shepherds. Nganong pwede lagi sa uban? Nganong napamangyapoy mga inahan, mga igsoon nga Panginoon? Hunong na anak, simbata. Ngano man? Wala man siguro bata, mga igsoon nga natao nga nanay authority dayon? Wala man tingali bata nga natao, mga igsoon nagdala nag-cellphone? Wala man tingali bata, mga igsoon nga kabaon na dayon mo? Diba? Kisa may nagtudlo. Hello. Oh. Asa iro tudloan og pag-laptop. Ricky. Siya nagpulaw ni King gabi eh. Diba? Na to, mga igsoon. That's why I will remind you this morning, elders, parents, be shepherds. Hello. Bro, mamugdi mga amen. Be shepherds. Let us be as shepherds. Magbalantay ta that is under our care. Labo na ka ng gagmay pa na mga igsoon. Ayaw ka hadlok. Amen. Train them. They do not belong to us, but they belong to Christ. Always remember that. Hallelujah. Jesus is the good shepherd who laid down his life for the sheep. Now, tanawa ni. You have to understand this. Kinala mas kasabot mga igsoon nga kita nga mga katawan sa Dios, or mga leaders or elders in our family, elders in the church, shepherds of the church. We are all shepherds, but our great shepherds is Jesus Christ. Amen. And listen to this. Si Jesus Christ, mga igsoon, who laid down his life for you and me. Kasabot pa mong nilay down? The cost of his life, mga igsoon, is you. Namatay si Kristo tungod nimo. Sumao na nga kita nga gitawag sa Dios, gipili sa Dios to shepherd the flock, to shepherd the people under our care. Mga kaigsuunan, shepherd them, meaning to say, feed them, guide them, protect them, care for the sheep. Amen? That's the word shepherds means. Pakan na sila.
Giyahi sila, panalipti sila. Sa unsa man paagi, panalitan na to sila, nga dili sila mawala sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay walay laing rason why Jesus Christ shepherds us and He died in the cross of Calvary for you and me, for our salvation. So, unsa may mong protektahan? Nga naman, nowadays, mga igsoon, mas ginapili na nato, no? Mas maayo kay ta mo shepherd, mo pakaon sa atong mga anak, mga dong, iskwilag yung tarong, dong. Kanang simba, permanente ra na. Iskwilag tarong. Nanay, ginikanan ako ni nga na. Pagtuon sa o buhata sa ning mo homework. Why simba ron? Basta di ka kahuman sa mong homework. Oy. Kaluoy ani nga generation. Makasabot ang Ginoo dong. O mga ginikana na may nagsulti anak. Kini nga generation niya karon atong kung magsimang atong mga anak atong i-blame lahi na magyud nga generation pastor. No. Be shepherd to them. Amen. Laban naggamay pa imong anak, be shepherd. Feed them with the word of God. That's why in the Old Testament, mga igsoon, nganong ang mga bata sa una, bisan mag-capture sila Daniel, Shadrach, Meshach, ug Abednego, bata pa to sila nga captured. Why? Bisag tuwa na sila sa laing lugar, mga igsoon, nakabarog sila silang pagtuo. Ngano man? Because the parents feed them with the word of God. Gipamemorize na nila sa Torah. Gimemorize tanan, gitudluan samtang bata pa. Mao na nga bisag na-capture sila, Shadrach, Meshach, ug Abednego, wala gyud mo bulag dinha sa Ginoo. Amen. Kay ngano man. Mo nang wala gyud nako giwala hangtod karon ang memorize og bersikulo. Mga bata na to tudloan na to sa pulong sa Ginoo. Mga bata na to, elementary pa may mga igsoon, memorize na mo ng book names. Kaya nga naman, ang ginahimo sa among daddy, kay bata pa man, simpre duwa ang naso na una. So ang iyang gihimo, duwa sa Biblia. Alright, tagaan ako, 10 pesos. Maingon kita sa daddy, kinsay makamemorize sa New Testament. Una niyang ingon, wa may memorize. Pagkaugma, dako na bagay ng G sa una. Alag yun, memorize na good. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 2 Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 1 John, Jude, Revelation. O kinsay makasunod? Taga 100. See? Mana? Ipaagi lang na sa mua og duwa-duwa. Pero napatik. Mag-istorya. Instead nga salida, wampun may salida lagi sa una pod. Ang istorya ni Daddy, mga Bible character. Usa ka bata nga ginganlan og David. Kami pong mayroon kay maayog, drama-dramahon namin Daddy. Tulog ning mayroon. Elementary pa mi na sa ilok sa akong amahan. Mo nang gagmay pa mi, memorize na mo ang book names kay kada gabi magsigig siya istorya. And that's what the people of God in the Old Testament nga ginabuhat nila nging siya, lie down, talk to them the word of God. Kanunay nimong isulti, story sa pulong sa Dios. That's shepherding. Agay, karong panahon na mga igsoon mag-contest man hinuong amahan, inahan, anak og cellphone. Hallelujah. Amen. Magtinalik danay lang, tagaan ng anak. Talk to them the word of God because that is shepherding, feed them, guide them, and protect them. Amen? Because you cannot protect your children, mga igsoon, without knowing the word and di sila makaila sa ilahang Diyos. Amen? Mga ginikanan, I hope nga makita sa atong mga anak, sa atong panimalay, nga pag Sunday na busy ka because of worship. Amen? Mga dalaga naman yung pulitaw ng naas kong balay, mga igsoon. Pero basta Domingo, mura na sila mga bata. Sa iyo pa, mata na mo! Panghinlo na mo dire! Kaya naman may daghang iro. So of course, kung buntag sa iyo,
Unyang na unsa may naa sa mong sala, lisod sad kayo. Sagdi na. Lisod sad kayo. Hinlo. Ingon na si Chinsin, unsa ron pastor? Kapira, wa nay luto ay. Mga pira ta, palit itog pan. Ngano man, simba lang ang atong buhaton ron. Magkamatikod ba ang atong mga anak, mga igsoon, mga tao sa atong panimalay that your focus on this day is to worship God? That's guiding. Or ang bata na may maingon, pa, doon ta church. O niya daw, sayo pa. Pa, doon ta church ba? Kaya na snack dito. Bisag snack lang nang na sa imong bata, mga igsoon. Niya imong balibaran, o niya nalagay sayo pa kayo, wapay tao dito. So what are you teaching them? Amen? Are you shepherding? Nagbantay ba ta ana, mga igsoon? Ato bang gibantayan sila ana? Are we guiding them? Amen? Unya inikadagko na musimang na atong mga anak adto pa ta. Pastor, tabag ampo, pastor. Ako anak, pastor, di na gyud matabang. Unsa ang kaysa una sa matabang pan ha? Wa na to tabang ha. Amen. Every believer who has been found by the shepherd learn to care for the other sheep. Amen? Ang matag usa ka Kristohanon, mga igsoon, nga nakaplagan sa Dios. It means that those who have been saved by Christ, the shepherd, Christ, our high priest, are transformed by His grace and begin to care for others in the church. Amen? Kung nakaplagan ka ni Kristo, kung nakaila ka na ni Kristo, mga igsoon, kung nausab ka na tungod sa grasya sa Dios, mga igsoon, ikaw usab magsugod kag atiman sa uban. Magka-concern ka. Amen? That's why ang mga ginikanan sa una, mga igsoonan, pagkaluwas nila, ang tanang anak dayon, simbata. Why magpabilin dinis balay? Manimbata tanan. Nga naman, magka-concern ka sa unsa man, dili lang silang future, but magka-concern ka sa ilahang kalag. You began to take care of them. Mga Pitmalo members, because you are here, naa nakakaroon din nakasinati ka na sa grasya sa Dios, dili ka mahimutang nga ang imong amiga di nimo masultian sa pulong sa Ginoo. Dili ka mahimutang, mga igsunan, nga dili nimo atimanon o sultian maluwas ang imong amiga o imong igsoon, imong bana. Bring them here. You will bring them here. Dili ka maulaw. Amen. Because you become shepherd of their soul. Nahimo ka ng shepherd silang mga kalag, mga igsoon. Amen ba? They begin to love, guide, and support fellow believers. That's Pitmalo. Nagsugod ka na sa pag-guide, nagsugod ka na sa pagigugma, nagsugod ka sa pagsuporta sa mga fellow believers. Amen ba? Dili kay wala kay pakialam. No. Ang usa ka anak sa Dios nga nakasinati sa grasya sa Ginoo, mga igsoon, you will become to love. Bisan pa sa mga taong unlovable. Musugod kag paghigugma, musugod kag paggiya, musugod kag pagsuporta. Pitmalo sa mga membro ng ingana. Pitmalo sa mga leaders ng ingana. I know, naana diri nato. Pero how I really pray that all of us here, kitang tanan, makabaton tag burden ba? Makabaton ta mga igsoon o kanang kabugaton nga, Lord, di mi gustong mga tumig langit nga sila mabilin. Amen, musugot ra ka. Ikaw rin mo atog langit, imong anak, dili. Ikaw rin mo atog langit, imong bana, dili. Ikaw rin mo atog langit, imuhang asawa. Hallelujah. Amen. Imong ugangan, dili. Mga kaisunan, kung nakasinati ka sa grasya sa Dios, we begin to love, we begin to guide, we begin to support fellow believers. Amen. In Christ, ang mga flock, mga igsoon, is we are who believe in the Lord Jesus Christ. And believers do not live isolated.
Amen ba? Ang Kristohanon mga igsoon dili ta magkinabuhi nga mura kag parang isolate na mura kag naka-quarantine. Nag-inusara ra ka, no. Amen? Because ang matagusan nato kakinabuhi mga igsunan may kalabutan sa pagtubo espirituhanon sa atong mga kaigsunan. Amen? Your life will become my inspiration. Amen? Imong kinabuhi, ma-inspired ang usa ka tao mga igsoon. We encourage disciples and watch over one with one another as we grow toward Christ likeness. Nag-encourage ta, sister, dali. Come on, join us. Sister, simba ta. Sister, ato tag prayer meeting. Sister, ato ta og midweek. Mamayan ta pulong sa Ginoo. Amen? Dili kay, hoy sister, asa ka? Ay, matulagi ko kay midweek ron. Ay, mo ba? Sunod na lang kay muuban ko nimo ato sa tag-urmok ron. Hallelujah. Because Jesus rescued us first. Our great shepherd. Si Kristo may unang nagluwas nato mga igsoon. Si Kristo may unang nagbantay nato. Then we learn to care for others. Amen? Because of Christ. Amen ba? Mao na tungod sa kang Ginoong Kristo. So, look at this verse 2b. Siya, not under compulsion. Alright? But willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. Pit Malo ministry comes from willing heart. Amen. Ang usa ka malupit nga ministry mga igsoon nagagikan sa kasing-kasing nga willing. Sa butag willing, masinundanon. Gusto. Gusto gyud nimo ba? Gusto nimo musimba karon. Gusto gyud nimo misimba karon. Dili kay napugos ra ka. Amen? Amen. Oh, mo nang sa una pag abot ako dinhi, magsige gyud may text no. Oy sister, today is Sunday. See you in church. O mo nang maulaw ka, pastor, mag-text man God. Ato na lang ko. Unang karon wala na may text. Kaya nga naman, it should be from a willing heart. Gikan nato sa atong kasing-kasing. Amen? Magagikan ato anang buluhaton. Peter constructed two motivation from this ministry mga igsoon. Una, forced service. Kanang napugos lang. And grace-driven service. Kanang nakasinati sa grasya sa Ginoo and then nialagad sa Dios. Ikadua, wrong motives, forced service, and personal gain. Kanang sayop nga motibo siyang kasing-kasing. Gawas nga napugos siya, nangalagad siya sa Ginoo for personal gain. Kay naigi pangayo. Manay gitawag, alagaran ta ka Lord kay basta imo akong ano ba, naigi pangayo. That's not willing heart. Na kondisyon? That's not willing heart. Ang willing heart, mga igsoon, wala mangayo og kondisyon. Amen. Hallelujah. Ang maong pagpangalagat, mga igsoon, the right motive, willing and eager to serve. Willing. Kasabat bang willing? Bisag dili nimo yung naon. Pastor. Pastor. Amen. Willing ba? Willingness. May kanang iyang kabubuton. Amen ba? Are we willing to serve? Mga igsoon, willing ba ta mo serve? Are we willing to serve God? Are we willing to worship God? Are we willing to pray to God? Amen? I hope moabot ang time in this church. This is our prayer. Nga during sa atong prayer time, dili lang daghang request, daghan untang prayer. Prayer warriors. Kaya sa'yo mo, murang naanad na lang tanga. Iampo mo, muwa na tayo parihar kita. Palihog kog ampo, palihog kog ampo, palihog kog ampo, iampo, yung saman, sayawan pa. O na,
Namaya. Dito sa kuan. Agi ko sa dito sa Lapu-Lapu sa una kay mo sakay mig ferryboat. Sir. Sir. Nakay pampo, no? Di ba na dia, nay kandila. Tila kandila. O palito nimo kandila. Pagpalit nimo sa kandila, muingon po ginang baligya. Para kang kinsa man ni sir. Para sa kong trabaho. Mo ba sir? Unsa man sir, sayawan? So, lahi na po itong bayad kay yung pasayawan. Lahi na po bayad. Nya, ang nagpalit, wa gid magampo. Gipadala ra. Hoy. Amen. Mga igsuon, kitang tanan niluwas na ni Kristo. And we have access to God. Mabot ang taang time. Nga bisan sa atong midweek prayer meeting. Ngayon nga ni gihapon ta kadagan. Nga ang matag usa mga igsoon will have that desire, willingness to pray, Lord. Muampo ka tungod kay daghang pagkag relatives nga wa pa nangaluwas, bisan gani sulod sa imong pamilya wa pay. Mudul kas Ginoo because that is shepherding. Amen. Nga naman ang atong motibo mga igsoon, the right motive, willing and eager to serve. The gospel transform the heart. Those who experience salvation serve willingly and eagerly because their hearts had been changed. Amen. Kay giusab naman. Because when God is our reward of our salvation, kung ang Dios mo ay reward sa ato ang kaluwasan mga igsoon, ug ang Dios mo ay nag-transform sa atong kasing-kasing, your desire will be changed and your affection will be changed. Unsa naman ang imong desire? You have that desire to be with God. And your love, your affection is the things of God. Amen. Mahigugma ka sa mga butang nga iya sa Dios. Mahimugugma ka og Bible study, mahigugma ka og wind group, mahigugma ka og pagsimba, mahigugma ka og prayer, mahigugma ka tanan nga mga buluhaton sa Dios mga igsoon because you are changed by Jesus Christ and your heart has been transformed and your desire has been changed. Dili lang ka mangandoy sa mga butang diri sa kalibutan. Ang Dios wala magbawal. Mangandoy kag butang diri sa kalibutan? Wala, oy, ako gani nagngandoy pang mga ikaw, sige pang mga ikaw guna-unang, Lord, datuap ako. Oh, kaya nga naman. Kung Lord, kung ako'y imong datuon, Ginoo, himuon ko nimong milyonaryo. Gisulti na ko ni Mrs. kay nami gibisitan nga, dato kay nga pastor. Yung kung ako'y na imong pareha ing ani niya, for sure, kanang si Vance, palumpon, dili na mao. Gibungkag ko na ni, gihurot ko na ni diri. Kung naman ko'y kwarta dagan, minilyon. Hutdon ko ni, apil na among balay, niya magngita kong yuta para tukuran na kong payag. Pero mansyon ang balay sa Dios. I mean, di ba? Nga naman. Because my heart, my desire, mga igsoon, is to be in the presence of God. Ganin ang buntag, pag mata na ko mga igsoon, baling sa kita sa akong kalawasan, kinidi ni malihok. Kini kaomig baka gahapon. Baka dito. Didi ang halwan. Halwan pagagabi baka ng udto. Tibuok lawas kino. Kay kasakit. Then ni ampo ko sa Ginoo, Lord, wala mo ko mag-ampo sa Ginoo ayuhon pa ko. Ako rin kaya Lord, tagay ko kusog kay mawali ko ron. Because I don't care, ayuhon ko sa Ginoo dili. Pero kabalo ko that this life is for the Lord. Amen. Salamat sa Ginoo. Barog ko. Kusgan o gwapo. Amen. Hallelujah. Giusab na ba sa Ginoo ato mga kasing-kasing? Hello. Giusab na ba sa Dios ang ato mga kasing-kasing? So kung gi-transform na sa Dios ang imong kasing-kasing mga ison, you will love the things of the Lord. Amen. Willingly. Sa butog willingly. Nanay, igugma ka. Ganin na buntag, ako'y nag-usher diya. Oh.
Ano man, alas 8 pa na anak ko di. Nag-ampo pa ang worship team. Dito ko sa gawas, painit ko, muwat kong naay moabot. Brad, ano man, excited ko mo simbas Ginoo, o excited po kong kikita nimo. Ikaw, excited ba kang makakita nako? Bahala nang di ka excited, basta ka excited ka sa Ginoo. Amen! Amen! Because we will love the Lord. Kanang, dili ba makonsensya imong spirito mga igsoon nga mayong ka, I love you, Lord. Dili ba mo ingon ng Holy Spirit or your spirit mo ingon, bot na po. Listen ka na mo ingon ka, I love you, Lord, niya. Dili di ka excited? Amen. The gospel of God does not simply demand service. It creates service. Ang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, without transforming or without the transforming grace of Christ, leadership can easily become self-centered. Kung wala mausab, wala mag-usab ang grasya sa Dios sa atong kinabuhi, ang atong pagpangalagad sa Ginoo mahimong self-centered. Amen. Only the grace of Christ can transform the human heart from selfish ambition to joyful service. Ang pagpangalagad mahimong joyful. Amen. Ang pagpangalagad mahimong kalipay. Amen ba? Malipayon ba ka nagsimba ka sa Ginoo? Are you happy? Because Sunday, mga igsoon, is a celebration. Celebration of God's goodness. Malipayon mo ta? Yes. Matong kakita bitaw ko ganina sa mga nangabot na di man mi sa sulod. Magdugay-dugay na dayday. Oh, tanas mga kaigsunan ingon nas mami indi siya, wala ko kaila aning uban diri pastor nga mga membro. Oh, mas maayo na nay. Mas maayo na, mami, nga wa na ta kaila. Meaning to sinanaghanta kaysa kanang memorize na to. Amen. Kaysa na memorize na to mga dagway. Maura magyapon yung dagwayan eh. Bitaw, to God be the glory. To God be the glory, mga igsoon. Since niabot na din 4 years na may kapindiri. Kaduha na tanin ni palit og bangko. Una, 50 ka buok. Bag-o lang, last November, 40. Karon tuiga mo, palit na putag 50. Subot pa sabot ana. Because everybody work together with willing heart. Ang mata ko sa mga igsoon, kung nakay willing heart, kitang tanan, dili, rason yun mga kaigsunan nga, gahi kayo pastor, oy, walihan, di mo tuon, di ko mo tuon na. Because when the person experience the grace of God, that grace of God will work upon their hearts and they will follow you because your God is merciful and loving. Amen? Hallelujah! Glory to Jesus. Dalay ko ng atong Ginoo mga kaigsunan. Amen. Ministry in the church flows not from pressure, but from gratitude for salvation. Ang pagbuhat na itong mga ministry, mga win group, unsa pa na, YE, young people, unsa pa ni, department heads, men's, women's, kanasa tanan mga kaigsuonan, ato nang ginabuhat, dili from pressure. I hope, mga leaders, dili kay, ay, mumuhat na lang kita. Oy, kay, si Pastora Rabagyod, magsigig yun na siya pangita og picture. Mubuhat na lang ka. No, I don't believe nga, dili nga na ato ang kasing-kasing, nga nibuhat lang ka tungod kay na pressure ka. No, but it is out from our gratitude because you are saved. Amen. Gikan sa imong pagpasalamat, sa imong pagkamadinayigon diha sa Ginoo tungod kay giluwas ka sa Dios. True ministry grow from a heart transformed by the gospel. Ang tinuod nga pagpamuhat mga igsuon. Gahapon I talk to the music team. I preach to them. Ako inan, nganong sige pa mangyapon may gwali ninyo, Bible study ninyo, ngano man, tungod kay, I want you to understand that all of us is a shepherd. Amen? Mga magbalantay ta, na ay mga tao nga under your care.
Mga teacher, siguro mayon ka pastor, wala may tao nga kuan kay ako ra may naluwas sa amo ang Kristo. Ako ra may Kristohanon sa amo ang balay. O, samot. Samot, magpasabot, they are under your care. If you are teacher, kanang mga estudyante din ha, they are under your care. Hello, nya Kristohanon ka? Hello. Amen ba? They are under your care. Kamong tanan mga win group leaders, they are under your care. So mga, kung imuha ng atimanon, mga igsuon, pit malo nimo. Alright? That's pit malo. Now, mga kaigsuonan, do we not serve Christ because we do not serve Christ because we are forced. Amen? Dili, wala ta nang alagad sa Ginoo tungod kay napugos ta. We serve Him because He first loved and saves us. Nialagad ta sa Dios tungod kay gihigugma ka sa Dios. Amen? Tanang mga gihigugmas Ginoo, palakpak. Oh. That's why we have to serve God because He loves us. Amen? Alagaron na to ang atong buhi nga Dios mga igsuon. Mualaga ta, mamuha ta, tungod kay gihigugma ta sa ato ang buhi nga Dios. Hallelujah. Nga naman, sa dinna mga igsuon nga masabtan nimo gyud pag maayo no, ang grasya sa Dios, every ministry nga atong ginabuhat will not be a burden. It is a joyful calling. Amen? Ang ministry, dili siya mahimong burden nimo, kundi malipayon kang magbuhat ani. Palakpakan na to ato ang mga leaders. Win group leaders, mga pitmalo, department leaders, MC, Bible study leaders, palakpakan na to ang buhay nga Dios sa ilang mga kinabuhi. To God be the glory sa inyong mga kinabuhi. And mga members nga very supportive in every ministry. To God be the glory. Woo! Amen. Mag-unsa man ang leader ug way membro. That's why we are all pitmalo in the sight of God. Ano man, normal na nga nasa imong leader na po'y mga membro. In the long run, ikaw nga membro mga igsoon, i-raise up po kas Ginoo, mahimo na po kang leader. And always remember this, do it because God loves you. Buhaton na to na, kay gigugma ta sa Dios. Ug ang atong pagpamuhat sa buluhaton sa Dios mga igsoon, dili siya mahimong kabugaton, kundi mahimo siyang joyful calling. We serve from a heart renewed by Christ. Nangalagad ta sa atong buhi nga Dios mga igsoon, sa kasing-kasing nga giusab sa atong buhi nga Dios, we participate in every activity in the church as out of our gratitude because of the grace of God. Ako po ningilabtan. Nihatag ka. To God be the glory. Nahimutang number 11 ro no when it comes to giving. You give not because you are forced. You give because God bless you. Amen. Abi mo ako mga pagampo mga igsoon ng Lord. Kung isaka man mi karon 2025, this 2026 number 10 na mi. Oh, padayon na inyong balagbagan na. Siguro maingon mga pastor, unsa man ni contest, no? Dili na contest. But pasabot ana mga igsoon that this church, kung kanunay tang magsaka mga igsoon, nagpasabot na nga ang imong paghatag dili na burden. Because you give, because you love the Lord, and because God loves us first. And you know what? What happened to those money nga atong ginahatag sa atong organization? We send missionaries outside of Philippines. Part anak mga igsuon, but pasabot bisag wa ka magwali tungod sa imong pagka maginhatagon, nagwali na ka. Di ba? Unsa gingon sa pulong sa Ginoo, bulahan kadtong mga tiil nga naglakaw nagwali sa pulong sa Dios. Apan bulahan usab ang kadtong nagpadala, bulahan usab kadtong nagsuporta, tanan ta bulahan. Amen. Nagyud ko gipangutana kay I encounter this. Gi-question ko because of my vision. Number 1 man ako.
Christ-centered when it comes to giving. Gingnan man ko nga, paano nahimong Christ-centered ang money? Ingon jud ko, for people of God, especially servant of God, dapat ang giving is not a burden. Ang giving is a joyful gratitude nimo ngadto sa Ginoo. Amen? Klaro kayo na mga igsoon, dinala ko na hisgutan. So, for leaders, we can lead because Christ changed our hearts. Mga leaders of the church, lead the people of God under you, under your care. Parents, lead your children under your care. For Christ changed your heart. Amen? We serve out of gratitude because of the grace of God. Grace turns obligation into joyful obedience. Nga naman, kung obligation ra na nimo, sa imong una-una, bugat sa imong kasing-kasing. Pero tungod sa grasya, mga igsoon, ang obligation, mahimong joyful obedience. Amen? For church members, mga membro, taas kamot. Mga membro, taas kamot. Mga membro nini nga iglesia. Kung naginahinay mga umisang membro ba ko dire? For sure, nakaka dire. Palakpaki ang Ginoo. To being a member. For church members, we participate actively in discipleship and support leadership. Pit malutuyo. Ano man, salamat sa Ginoo mahimong active ang atong mga church leaders, mga igsoon in the church because of the members who is very supportive in the ministry. Hallelujah. Pagkanindot kayo mga igsoon. Gapon, nag-meeting mi gapon, nag-iskot kanimi nga, unta no naatay kining gituwag og family day. Maghimo tog family day. Dako-dako na mong kahit agod, medyo dagan-dagan na ta maglison ng kahit og kanang okay pa na mga gagmay no nga kada katapusan sa bulan nga Domingo. Anita man iud to. Pwede ba buhaton na to na? Nga mag-isigdala lang ta anita man ito because we are brothers. Ay, masugot man dahil sila nay. Ito, pero among gina-consider ba nga, dagkan na mong kaitagod, kanang, kuhan ba? Pero actually, sa akong kasing-kasing mga igsoon, ganahan ko na, mag-join lunch ta. Kausa sa usa ka bulan, kanang katapusan siguro nga Domingo. Or, pastor, murag, kaduha lang. Oo, hindi siya masugot, nga wa ko diri. O, first Sunday, amo na meetingan ko sa, bitaw, kaya nga naman, dili na problema na ito mga igsoon. Ay, kaon na po, gina na yung pastor. Dili, oy. Diba? If we meet together mga igsoon, we strengthen the fellowship. Amen? Because we care for each other. For church members, we appreciate your presence actively in discipleship and support your leaders. Mga win group leaders, namoy mga membro, kamong mga membro na din ha. Support your leaders. By the way, sa di pa ko kalimot, karong Martes, magsugod na po may og training. Those YA, or bisan pa og dili ka YA mga igsoon, nga gusto kang mo appeal sa ministry in preaching the word. Tung Sunday, kasi nagwali tong Sunday. Si Rena, dili unta na siya mosugot. Yung sa pastor, okay ra ko ipadala ni mo sa laing simbahan, ay lang sa atwa. Ingko unsa day kalayaan sa taga Awo or sa Kantandoy o sa Palumpon. Maulong ko dapat sa you preach the word of God. This is my dream. This is my desire. Dili lang dream. My desire mga igsoon that this church dunay daghang mahimong mangwawali diri. Ngano man, dili na nimo makaya. And that is not by force, kundi willing heart. So karong Martes sa gabi naay magbalik na po may online ra gina. Kinahanglan ra nimo internet og panahon. We'll teach again the OPM. Kanang ato ang with Pastor Butch. So kinahanglan nato mga igsoon nga mahimutang suportado, we will support the discipleship process, that we will support all the ministry in the church. Kaya nga naman, kitang tanan manggod na kasinati sa grasya sa Dios.
Mao nang kitang tanan atong ipasinati pod ngadto sa uban mga katawan mga igsoon that because of the grace of God, that's why we do this. Amen? Because grace produces joyful service in the community of the believers. Malipayon. Remember, mga kaigsuonan, the grace we receive turns duty into right delight. Ang grasya nga atong nadawat will turn duty. Kaya ang duty, bitaw no? Kana bitaw mag-duty, magrakag mag-duty, duty na po, murag kapoy kayo, no? Pero, because of the grace of God, turns duty into a right delight. May kalipay ka. Verse 3, siya, not domineering over those in your charge, but being example to the flock. Pitmalo discipleship happens when life and teaching match. Ambot pasabot, ang imong kinabuhi o ang imong gitudlo ng match. Meaning to say, doon ay gitawag og integrity. Sa imong pagwali, pagsulti, o sa imong pagkinabuhi. Amin ba? Nagmatch. Mao na pasabot mga kaigsuonan. Peter contrasts worldly leadership with Christ-like leadership. Christian leadership is not domination, but imitation. Sige nga ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Amen? Dili kay sunda ko, kay ako'y maayo dire. No. You follow me as I follow Christ. Meaning to say, kitang tanan, disciple of Christ, and we are all followers of Christ. Me, your pastor, you being a member or being a leader, let's follow Christ. Amen. Hallelujah. That's Christian leadership, mga kaigsunan. Leaders imitate Christ, so others may follow Him. Kitang mga leaders, we imitate Christ, so that our people under us will follow Christ also. Peter himself learned this from Jesus, the Savior, who was his disciples' feet. Kung sa gibuhat ni Christ, gipanghugasan. Usapan na sawa nato na buhat diri mga igsoon kanang we believe on washing of the saints' feet. Pero again, nanagay mga butang nga maglison na ta, labaw na og daghan na kayo kay imagine magwash ko sa inyo ang mga tiil, for sure maglapok siguro ang kauman ang tubig. Lubog. Well, anyway, magsige yung tag ilis ana. But before this year end, remind me, buhato na to na. In order to kanang atong mapasabot pag maayo mga igsoon ba nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo, we are all servant of God and we are all followers of Jesus Christ. Amen. Ingon gud si Peter, Lord, ayaw hugasi ako ang tiil. Ayaw hugasi kay ano man, ulaw po siguro siya nga ni mahor ba nang ako ang tiil, Lord. Nay athletes po to sa pana din na. Ayaw Lord. Unsay giingon ni Christ? Kung dili ka magpahugas sa imong tiil, Pedro, wa kay labot sa akong gingarian. Insaal, ligo ako, Lord, ligo ah. Kabugoy gining Pedro, no? Ayaw lang, hugasi ang ako ang tiil. Tibuok na lang. Oh, di ba? Ano man. Kung sa giingon sa pulong sa Dios, if you want the kingdom of God, we must be a servant of all. That's discipleship. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Christ-like lives become quiet shepherds that guide others toward the Savior. Amen. When believers live in Christ, grace, mga kaigsuonan, tungod sa grasya sa Dios, their lives become guides pointing others to the Savior. Basta nakasinati ta sa grasya sa Dios. When Christ saved a person, He does not only forgive sin, He begin transforming that person into His Christ likeness. Are you saved? Are you saved? Luwas na ba ta? So kay luluwas na ka mga igsoon, dili lang ka gipasaylo sa Ginoo sa imong mga sala.
Kung dili gisugdan nakakarong kabuntagon, pag-usab sa imuhang kinabuhi. He transform you into His likeness. Lingian na imong tupad. Ingna dayon. I can see in you the glory of my King. Nga naman, liwat man kas Ginoo. Amen? Ayaw lang ng tanawa ng ihandagway. Pero sa tinuod, liwat nas Ginoo. Liwat kas Ginoo, mga igsoon. Kitang tanan ng liwat na diha sa ato ang buhi nga Dios. Amen? Because God transform us. As this transformation become evident, others can see the work of the Savior through us. Ang uban mga tao, makita nila mga igsoon ang trabaho sa Ginoo sa pinagi sa ato ang mga matag usa ka kinabuhi. Mga kaigsuonan, imagine a group of plants. Imagine na daw, nakay tanom sa imong balay, mga plantito. Sa dinang ang imong plants, mga igsoon, dili nimo mabisbisan, sama ng bulag dinas gawas. Unsay mahitabo? Malaos. Pero kung kanunay nimo ng bisbisan, mga igsoon, together with the sunlight, they grow strong, green, and healthy. Amen? Bisag bisbisan nimo na, pero tuwa po, nalandungan, naungan, niwang po na gihapon. So, the same as believers, we grow together spiritually. When they receive the Word of God, prayer, fellowship, spiritual shepherding, we will grow. Amen? Dala na tanan. Kita nga mga magtutuo diha kang Ginoong Kristo, mga igsoon, pinaagi sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi sa imong pag-ani dinhi, fellowship, pagsimba, pinaagi sa binantay ka ng pag-shepherd, pag-feed, pagpakaon. We grow together because spiritual nourishment produces spiritual growth. But to God be the glory, akong daygon ang Ginoo, mga igsoon ini nga iglesia, we are growing spiritually and also in number. Nganong moingon ko ana that we are growing? We will not, it is really hard for us to grow in number if the members are not growing spiritually. Nga naman, puro tabadlungon, oy. Kinsa may musunod na to. But because of the grace of God, nakita nila, that's why they follow us. Mga igsuon, balikon ako, gamay ra kaini nga iglesia para sa uban pang mga tao nga dalos Ginoo nato dinhi. Tungod kay makakita sila sa grasya sa Dios sa inyohang kinabuhi. Amen? Hallelujah! Dalaygon ang atong buhi nga Dios. So, pangutana sa imong kaugalingon karon, am I growing in Christ likeness? Or am I only attending church without allowing the gospel to transform my life? Ask yourself, Lord, nagtubo ba ko? Lord, nagkaliwat ba ko nimo? Or nagsige lang kog attend nining nga simbahan ug wala na ko gitugutan nga ang pulong nimo mag-usab sa kong kinabuhi? Ask yourself. Ikaw rin makatubag ani. Nga naman, because when it comes to the Word of God, mga igsuon, tinudanay gyud taon ning amuan ni Miriam. We study, we pray to the Word of God. So pangutan nato atong kaugalingon, nagtubo ba ko, Lord? Am I asking? Ask yourself, Lord, I'm growing in Christ likeness. Nagtubo ba ko, Lord? Or nagsige lang kog attend church without allowing the gospel? Where bisag asa anang butanga mga igsoon kung naaman din na sa wala pa ko motubo Ginoo, kay wala na ko gitugutan ang pulong nimo to transform my life, it's not too late. Amen? It's not too late. Kaya naman, naaman ka din eh. The reason why that you are here, because you want to grow in the presence of God. Palakpakidaan imong Ginoo na. Gusto patang motubo. Amen? Gusto patang motubo. Kay kung di ka gusto motubo, wa ka diri. Pero kay naa ka, gusto tang motubo diha sa tuang buhi nga Dios. At church, mga igsuon,
A Pitmalo church is not simply a church that gathers, but a church where redeemed people are being transformed from glory to glory. Ang iglesia, kini nga iglesia mga igsoon, wala lang ta nanganhi dinhi, aron lang nga magtapok-tapok lang ta. Nanganhi ta dinhi tungod kay gusto natong usbon ta. Gina-transform ta sa grasya sa Dios. Hallelujah! Glory to Jesus. So, unsay angay natong buhaton? For Pitmalo Church, Pitmalo leaders, Pitmalo members, participate in Christ's work in the church. Let us participate. Amen? And that's Pitmalo. Mga membro, yes, pag-ingon sa imong leaders, oy, magmeta. Oh, yes! Mato ko. Yes! Leader, yes! Always yes. With excitement. That's Pitmalo. Because you participate in Christ's work. That is the work of God. This is not a system. It's not just a system in the church. It's the work of God. Diba, kanindot kayo, no? Nindot kayo paminahon para nako mga igsoon, nganong malipayon kayo ko bilang your pastor, being your pastor. I'm so very happy. Ngayon ko, Lord, thank you for using us, me and my wife. Daghan ng nadugang na to nga mga bago, di may kaila. Salamat kayo, Ginoo. But we will not stop. Malipayon kayo ko. The same way, kamong mga leaders, dapat magkalipay ka, nga gitagaan ka, opportunity sa Ginoo nga to work with the Lord. Iyan ning trabaho. Gigamit ka sa Ginoo. So ikaw po nga membro mga igsoon, gitagaan ka og dakong katungod that you have to participate the work of God. So be active members in your win group or in the department, sa unsa pa man ang mga igsoon, be active. It is our response to Christ because of the grace of God by growing together into His likeness. Mao na atong response ra gyud. Atong ikabalik diha sa Ginoo. Amen? Diha sa atong buhi nga Dios. Because a church growing together towards Christ's likeness is a church who experience God's grace and transform our life for His glory. Hallelujah. Salamat kay Ginoong Dios nining taknaa sa kabuntagon. Gipasalamatan ka namo, Lord, sa imong gahom, sa imong grasya. Thank you, Lord God, for this message, Lord, nga imong gihatag kanamo. Ako nagampo nga ikaw ang Dios nga padayon, Ginoo, pag-umol sa among mata ko sa kinabuhi. Ginoong Dios, nagtuo ko, Lord, doon na pa kay dakong plano alang niining iglesia. Doon na pa kay dakong plano, Ginoo, sa matag usa kanamo, O Dios. That this morning, Lord, we understand because of the grace of God, our life, O Lord God, has been transformed from glory to glory. And because you transform our hearts, we have a new desire. We have a new affection, O Lord God. Ug ang tanang desire na mo, ug ang among paghigugma, may pangandoy kami, nga mahimo kami, Ginoong, makatabang to lead other people to Christ. Salamat kay Ginoo. I pray in the name of Jesus. Bless each one of us. In Jesus' name. Amen.